Former Gilas player na si Troy Rosario, desididong ipahiram ng kanyang mother team na Blackwater Bossing. Ayon sa kanyang boss na si Josel Dosi, para sa bayan daw ito kaya siya na mismo ang nag-offer sa Gilas na kuhanin ang serbisyo ni Rosario. Matatandaan na si Troy ay ilang beses sumailalim sa rehab at therapy na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang laro sa PBA. Matatandaan din na bago pa siya matrade sa Blackwater, tinangka niyang tumalon sa Japan B-League para doon ipagpatuloy ang kanyang basketball career. Pinigilan lang siya ng TNT management at binigyan ng magandang offer para wag lang umalis sa PBA. Pero matapos ang pagkatalo ng TNT laban sa powerhouse team na SMB noong nakaraang All-Filipino Cup, nagdesisyon ng TNT management na itapon siya sa Blackwater na isa sa mga farm team sa PBA. Ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang laro sa basketball. Sinubukan ni Rosario na buhayin ang naging matamlay na career niya sa Blackwater matapos mag-average ng 16 points, 6 rebounds at 1 assist sa katatapos lang na PBA on tour. Ito na siguro ang hinahanap ni Gilas head coach na si Tim Cone na isang two-way player. Panigurado na mapupunan ni Troy ang pagkawala ni AJ Edo sa Gilas matapos magdesisyon na bumalik sa Japan para sa paparating na B-League season. Sa ngayon ay kulang na kulang pa din ang lineup ng Gilas kaya naman kakailanganin ni Tim Cone ng serbisyo ni Rosario. Lalo pang nadagdagan ng masamang balita para sa Gilas dahil kinumpirma ni Tim Cone na hindi makakapaglaro si Jamie Malonzo sa Asian Games dahil sa injury. Kailangan na din sigurong bigyan ng pahinga si Malonzo dahil malapit na din magsimula ang bagong season ng PBA na gaganapin sa October. Magiging malaking bagay si Jamie Malonzo para sa Hinebra lalo na at matatagalan ang pagbalik ni Jeremiah Gray dahil sa natamong multiple injury sa kanang paa. Maliban pa dito, hindi pa din sigurado na 100% healthy na si Justin Brownlee pagdating sa Asian Games. Malaking setback ito para sa Gilas sakaling hindi makapaglaro si Brownlee sa Asian Games. Tanging si Ant Kwame na lang kasi ang natitira natin na naturalized player sa Gilas, matapos bumalik ni Jordan Clarkson sa Amerika para paghandaan naman ang NBA season. 2 linggo na lang kasi ang natitirang preparasyon ng Gilas bago sumabak sa Asian Games kaya kailangan na nilang magmadali sa pagkuha ng magagaling na player para sa Gilas. Samantala, humingi na ng paumanhin si Coach Tim Cone kay Justin Baltazar at Governor Delta Pineda matapos niyang sabihin na hindi nagka-interes si Balti na maglaro para sa Gilas. Bumanat kasi kagad si Tim Cone sa media na palagi na lang daw hindi available si Balti sa Gilas kapag iniimbitahan nila itong maglaro sa national team. Pinabulaan na naman kagad nito ni Balti at sinabing kahit kailan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon sa Gilas camp. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Delta Pineda na siyang nag-handle kay Justin Baltazar. Sinabi ni Pineda na hinahamon niya si Tim Cone na maglabas ng ebidensya sa kanyang mga akusasyon kay Balti. At dahil walang pruweba si Tim Cone, napilitan na lang itong mag-sorry sa kampo ni Balti dahil nasira ang reputasyon ng batang manlalaro. Samantala, may posibilidad kaya na pumayag na si Pineda na paglaruin si Justin Baltazar sa Gilas. Sa ngayon wala pa naman pahayag si Pineda kung pahihiramin niya ang kanyang alaga sa national team. Naging komplikado din kasi ang relasyon ni Delta Pineda sa PBA dahil na-deny siya noon ng PBA board bilang team governor ng Converge. Maliban pa dito, ang SMC ang humahawak ngayon sa Gilas. Na sa tingin niya may pakana ng pagkakadenay niya sa mataas na posisyon sa PBA. Dahil sa nangyari, hindi na nag-submit ng draft application si Balti sa PBA ngayong taon. Siya pa naman ang inaasahan na magiging top overall pick sa PBA Rookie Draft pero hindi na ito mangyayari dahil sa mapulitikang pamamalakad ng PBA.